Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo na magiliw namin mga taga-subaybay. Saan mang dako ng mundo naroon ka, isa lang po ang mensahe natin sa araw na ito, mahal ka ng Diyos kapatid. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin. Ama namin sa langit, sa oras na ito, muli po o Diyos, humihingi kami ng gabay at patnubay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ano man ang aming mga pagkakamali, pagkukulang at mga kasalanang nagawa, sa pangalan ni Jesus, Ama, patawarin mo kami at linisin ng banal mong dugo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muli mga kapatid, mag-usap sa mensahe na nais iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. The Lord's will be done. Ito po ang pamagat ng aking pong ibabahagi sa inyo. Masunod ang kalooban ng Diyos. Ayon po sa talata sa Gawa 21 verse 14, nang hindi namin siya mapahinuhod, tumigil na kami. Masunod ang kalooban ng Panginoon, sabi namin. Sinabi po ito ng grupo ng mga mananampalataya na kasama ni Apostol Pablo nung kanilang kapanahunan. Dahil po sa sinabing ito, makikita natin na sa talatang ito, ipinakikita na nagpapasakop si Apostol Pablo at ang mga kasamahan niya sa kalooban ng Diyos. Kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa panganib o paghihirap. Amen po ba? Nang sabihin nila na masunod ang kalooban mo, Panginoon, ibig sabihin, tinatanggap at naniniwala silang hawak ng Diyos ang hinaharap sa kanilang buhay. Kahit na marami ang mga humahadlang at pumipigil sa kanilang paglilingkod. Amen. Ito po ay nagtuturo sa atin na dapat nating ipaubaya sa Diyos ang mga sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin o pigilan. Ipinakikita natin ang pagtanggap at lubos na pagpapasakop sa kanyang kalooban kahit pa ito ay mahirap o masakit sa sarili mong kalooban. Amen po ba? Ngayon ang tanong, paano natin tutugunan ang aral sa talata ng Gawa chapter 21 verse 14 para mai-apply ito sa pang-araw-araw nating buhay? Number 1, katulad ng mga disipulo na sumuko na sa pagpipigil kay Apostol Pablo, matuto tayong tanggapin na ang plano ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa ating mga plano. Amen po ba? Ang ating sariling kagustuhan o plano, kailangan natin itong tanggapin na higit ang plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Number 2, pagtitiwala sa panahon ng panganib o pagsubok. Ipagkatiwala sa Panginoon ang kaligtasan at kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Lalo na kapag sila'y humaharap sa mga desisyon na may kaakibat na sakripisyo at panganib. Amen. Pangatlo, pagpapakita ng kapayapaan. Sa halip na mag-alala ka kapatid, labis na pag-aalala o pagrereklamo, tugunan mo ang mga pagsubok ng buhay na dumarating sa iyo. Tugunan mo ito ng may pananalig na hawak ng Diyos ang anumang sitwasyon na kinakaharap mo. Muli, salamat kapatid sa iyong pakikinig. Loobin ng Diyos na ang iyong napakinggan ay magsilbing kaparaanan upang mabago ang iyong pananaw tungo sa pagsunod, pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Tandaan, kay Kristo, laging panalo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Murga ng JCSGO, Sitio Batasin, Outreach, Taytay Rizal. God bless po sa inyong pakikinig.